Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Itaas ang ngalan ng ating Panginoon Diyos na hari ng mga hari. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Magmula nang siya'y makasama, kung kaya't aawitan siya tuwina. Suliranin, lulunasan, babaguhin ka ng lubusan, kung siya ay iyong pananaligan. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya'y awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya'y awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya'y awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Pagkat siya'y dakila at tapat. Pagkat siya'y dakila at tapat. Amen. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pwede po bang pakingitian lang po ang katabi ninyo? Isang magandang ngiti po. Isang kristyanong ngiti. Yan. Ang sarap pong tignan kapag ka nandito po sa taas at nakikita po natin na nagingitian. Ang ganda ng mga ngiti ninyo. Ano po? At nakakatuwa po. Magpapatuloy po tayo actually sa atin pong pag-aaral ngayon sa MCF in Action. Ang bibigyan po natin ang pansin ay yung interceding for one another. Nung Sunday po, ang topic po natin ay prayer and fasting. Di po ba? Yan po ay pinangunahan po natin Pastor Dennis. At may 4 na bagay na nangyayari. Ang sabi niya po, when you pray and fast.
Una po, it honor God in worship. Naluluwalhati ang Diyos sa ating pagsamba. It labor for God's will na naroroon po yung kalooban ng Diyos na nangyayari. And then, sabi po ganun, it launch mission and ministry and prepare hearts for obedience. Ang gusto ko po doon ay it launch mission and ministry. Kasi nga po sa atin po, sa mission natin, napakahalaga ng prayer and fasting. At sabi niya po ganun, when the church prays and fasts, the Spirit speaks. The church sends and the gospel advances. Prayer and fasting are the spark that ignites mission. Siya raw yung ano yung spark sa Tagalog? Dakitab. Narinig niyo na yung word ng dakitab. Tagalog yun hindi tayo nagkakaintindihan. Dakitab. Yan. Dakitab. Spark. Yan po yun. Spark. Iba yung ningning. Ay talaga naman, oo. Dakitab na nga spark. Yan po. So, spark, kapag may prayer and fasting, alam niyo po dito, mga ilang, siguro po, by next month, magkakaroon po tayo ng project dito sa OK Toda, yung ating po mga tricycle dyan. Kahapon kausap namin yung kanila pong mga officers at pinag-uusapan po namin yung possible na natin partnership sa kanila. At gagawin po natin yun for the next 5 or 6 months. So hintayin po natin. Alam po maganda pong ang community ay napagpapala May 3 po akong alam pagdating po sa mission, sabi pong ganon, okay na roon church kapag may 3 S. Yung self-governing, self-sustaining, at saka yung self-propagating. Pero alam po sa natutunan ko, the church is not connected with the community. Hindi siya karapat-dapat na church. She should be connected in the community. So ganun po ginagawa natin. We connect MCF sa atin pong community. At nagagawa po natin yan sa pamagitan po ng panalangin at pag-aayuno. Tutuloy po natin yung ating pong topic tungkol sa panalangin. At binigyan pansin nga po natin ngayon interceding for one another. Alam niyo po, may mga churches na may grupo na kung tawagin sila ay prayer warrior. Meron na po mga naging member ng prayer warrior dito. Ang prayer warrior po, madali po silang, wala po silang mga title, office, or position. Pero madali mo silang makikilala. Sila po yung pwede mong tawagan when you need prayer. At sila po yung lagi na, anong panalangin mo kapatid? Sila po yung mga prayer warriors. At kung may mga issues, may mga bagay na dapat dalangin, nandun kagad sila, nagsasama-sama. Maganda po para sa church na magkaroon ng mga miyembrong tapat sa panalangin and can effectively pray. Maganda po yon. Naniniwala po ako sa prayer warrior. Pero, hindi dapat ito limitado na parang isang elite group that is especially trained in warfare prayer. Hindi po siya elite group. Hindi po siya parang SWAT o kaya ay SAF, yung SAF natin na Special Action Force. Hindi siya ganon, nakaka-special. Ang bawat isa po sa atin, every Christian is to be a prayer warrior. Dapat po bawat isa. And that is the message of Ephesians chapter 6, verse 18 na binasa natin. So ito pong ating main theme as we start. Christians are called to always pray, guided by the Spirit, and to keep watch by praying for one another. Tandaan po natin yung ating main theme. Christians are called to always pray, guided by the Spirit, and to keep watch by praying for one another. Ang Ephesians 6, chapter 18 ay ma-appreciate po natin kung atin pong kukunin yung kabuuan, yung kanya pong background. Yung Ephesians, actually ito po ay magkakasama Ephesians 6, chapter 10 hanggang sa chapter 6 mula po sa verses 10 hanggang sa 20. Ito po yung most clear and comprehensive statement about spiritual warfare in the Bible. In fact, dito po ay malinaw na itinuturo ni Paul that Christian life is a battleground, not a playground. Hindi po playground ang Christian life. Alam niyo po, nung bata pa ako, lagi ko natatandaan yun. Sabi niya gano'n, sabi nga nun sa pastor sa akin, alam mo, when you accepted Christ as your Lord and Savior,
you declare war with Satan. You declare war with Satan. Dati tahimik ang buhay ko. Ngayon, giyera na. Dahil sa aking pagtanggap sa Panginoon. So Christian life is not a playground. It's a battleground. It's a battleground. At ang Ephesians 6, chapter 10 to 13, verses 10 to 13, ang sabi pong gano'n, mayroon pong paghahanda sa labang ito. At nabasa ko itong pong verse na ito sa ilang mga nakapost sa FB natin sa kanilang e-group. Ano po? At meron din po doon sa mga ilan. Sabi ko, eksakto, tama-tama ito. No? At ito pinopost ng natin pong e-group. Sabi pong gano'n, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. At ito pong passage na ito focuses on how to stand firm, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Katayo ka raw doon sa laban. Yung makakatagal ka. Makakatagal. Ano po? Kasi ang pagpaglaban sa dyablo ay hindi lang isang araw. Tumatagal yan, mahaba yan. At habang tayo po ay doon sa panahon na tinanggap natin ng Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, nagsimula ng giyera. At hanggang ngayon, nakatayo pa rin po kami dito. May giyera pa rin. Tuloy pa rin po ang giyera. At sabing ganoon, makakatagal kayo sa pagpaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang kaaway. And then ang verses 14 to 17, ito po yung nagtuturo sa atin how to be dressed and ready for battle. Ano po sabi doon? Fasten on the belt of truth. Akin na po sinamarize na lang ito. Fasten on the belt of truth tightly. Put on the breastplate of righteousness. Wear the gospel of peace as shoes. Deflect attacks with the shield of faith. Put the helmet of salvation on your head. Arm yourself with the sword of the Spirit. So yan po yung baluti. Sabi, the armor of God. Yan po yung baluti. And the armor of God equips us to stand our ground. Equips us to stand our ground. Hindi sinabi rito na yung baluti, gagamitin na kagad natin. It equips us to stand our ground. Pero, ang spiritual equipment ay hindi magtatagumpay kung walang spiritual energy. May energy ka pa ba? Kailangan may spiritual energy. Hindi pa pwede yung puro spiritual equipment lang. Ang armor, it equips us. But prayer energizes us. Prayer energizes us. And at ang Ephesians chapter 6 verse 18, ito yung tinuro sa atin how to train for combat. Ito po yon. Ito po yung panlaban. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. And to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Kahit na po gumamit si Paul ng metaphor o talinghaga na tulad ng military, ang sinasabi niya po dito ay ang spiritual warfare. Spiritual warfare. And the armor he described was based on the Roman military soldiers na battle gear. Pero sinasabi niya rito, kahit na itong mga gear na ito, kahit na maganda yung battle gear ng mga Romans, hindi may tutulad sa panalangin na ginagawa ng mga Kristiyanong sundalo. That is nothing to compare. Kaya nga po, ang victorious Christian, he prays at all times with all supplication, with all perseverance for all the saints. 4 na all po ito. At kung tayo po may sasabihin, sana all. Yun. Ito yun, sana all. Pray at all times, pray at all supplication, with all perseverance for all the saints. Sana all. Ano po?
Una po, tingnan natin yung pray at all times. Ito yung frequency of prayer. Frequency of prayer. At marami po mga Kristiyano sa ano ba yan? Wala na ba akong gagawin kundi manalangin? Alam niyo po, to pray with frequency is to make prayer your first response. Prayer is your first response, not your last resort. Ang sabi po ay at all times. What does it mean kapag sinabi natin at all times? It does not mean you should do anything but pray. Hindi ibig sabihin, wala kang gagawin kundi manalangin na lang. Hindi po. Ang ibig sabihin, wala kang gagawin kung hindi mo pa na ipapanalangin. It means you should do nothing without prayer. Huwag na nating hintayin pang umataking kaaway bago manalangin. Manalangin sa lahat ng oras. View every occasion as a call to prayer. On good days, thank God in prayer. On bad days, trust God in prayer. Ulitin po natin. Sabi-sabi po tayo. On good days, thank God in prayer. On bad days, trust God in prayer. Lahat na gagawin natin. Huwag natin sabihin na, hayahay ngayon ang buhay. Abay, manalangin tayo. Pasalamatan natin si Lord. At kung may pagsubok lang, minsan sasabi natin, Lord, I trust you. Doon lang dumarating ang panalangin. Ang panalangin palagi ay yung in good days, thank God in prayer. In bad days, trust God in prayer. Isa pong magandang halimbawa ng praying at all times ay si Daniel. Alam natin story ni Daniel at marami pong nainis sa kanya dahil masyado siya mahal ng hari. At hinangad mga kaaway na pabagsakin siya sa pamagitan ng pag-akit sa hari na sinabi lang sa hari na, mahal na hari, sa loob ng isang buwan, walang dadalangin sa ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw lang ang dadalangin na nila. So, sabi po sa Daniel 6:10, nung pong malaman ni Daniel, ito pong gagawin ko utusan na ito, nag-aatas na manalangin lamang sa hari sa loob ng isang buwan. Ang sabi po sa Daniel 6:10, when Daniel knew that the document had been signed, he went to his house where he had windows in his upper chamber open toward Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. Hindi po, nung marinig po ni Daniel yon, hindi niya inisip na, nako, delikado, makita nila ako na nagpe-pray. Ano ba naman ang problema kung ako po ay magpe-pray at sara ko muna yung bintana? Di ba? Para hindi nila ako makita. Pero sabi po ganoon, as he had done previously, katulad ng kanyang karaniwan ng ginagawa, pumunta pa rin siya doon sa kanyang upper chamber, nakaharap sa Jerusalem, nanalangin pa rin siya. Aba, kitang-kita ng mga kaaway niya, ayun, si Daniel, huli ka. And in fact, pwede pong pagtakpan ni Daniel yon. Nagawa ni Daniel na manalangin sa gitna ng crisis dahil siya ay nanalangin bago pa man dumating ang crisis. Alam na natin yun yung nangyari. He prayed at all times, nakaraniwan na niyang ginagawa, hindi dahil may threat sa kanya. Karaniwan niya ng ginagawa. At yung pong verse, nagsabi po na, pray at all times in the Spirit. Alam po, yung biblical pattern in praying is to the Father, through the Son, through the Holy Spirit. It is to have the Holy Spirit guide our thoughts, guard our hearts, and govern our words in prayer. Kasi nga po, kadalasan, we pray for the wrong things. Minsan, mali ang panalangin natin. We pray with the wrong attitude. We pray with the wrong motives. Hindi lang po ito yung simpleng panalangin, it is seeking the Holy Spirit guide in our prayer. Kaya nga po minsan parang madalian na lang ang prayer natin eh. Ang dapat po nating prayer partner ay ang Holy Spirit. Kung may prayer partner man tayo sa church, hindi natin tatawagin yung prayer partner natin na samahan mo naman ako sa panalangin. Let the Holy Spirit be our prayer partner. Kasi siya po yung gagabay sa atin,
Siya po yung gagabay sa ating puso. Siya yung mag-govern sa ating po mga sasabihin. It is seeking the Holy Spirit guide in our prayers. At sabi po sa Romans 8:26-27. Ayan po yun. Makikita po natin yung will of God. Malilagi yung prayer natin. Ayan, nawala na. Diba? Okay. Punta na tayo sa Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know how we should pray. But the Spirit Himself intercedes for us with inexpressible groanings. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes on behalf of the saints according to God's will. So ang banal na Espiritu po, ang siyang tumutulong sa atin sa lahat nating kahinaan sa panalangin. Kaya minsan sa ating iba, takot manalangin. Let us ask the Holy Spirit to teach us to pray. Manalangin tayo. Ikalawa po, pray with all prayer and supplication. Pray with intention. Ibig sabihin nun, pray with purpose. Prayer is purposeful. Prayer is purposeful, not random. Hindi siya basta-basta. Ito ay may layunin. Pagka nanalangin tayo, meron siyang layunin. Purposeful po ito. Pagka may layunin tayo sa ating pananalangin, ramdam ito. Ramdam siya. Pero pag walang layunin, random lang yon. Basta-basta lang. Kailangan, ramdam mo. You pray and you feel. At minsan alam niyo po, pinakamahirap manalangin. Dito po sa pulpito. Yung atin po mga pastor na nagpe-pray dito. At minsan makikita niyo na lang na sa kanilang pananalangin may pag-iyak. Hindi po madali. Kailangan mayroon pong layunin. With all prayer and supplication, sabi pong ganun. And the terms, yung prayer and supplication are synonymous po yun. Halos magkasing maligan. Pero may pagkakaiba pa rin sila. Pagkasabi po natin prayer simply means to talk to God. And prayer is a wonderful privilege. Hindi po ito pabigat na tungkulin. Kaya pagka sinabi natin, ay kapatid, ikaw mag-pray. Ba't ako? Parang ang bigat naman ng pagkakatawag mo sa pag-pray. Ba't ako? Talaga naman, ano? Akala ko sa ilang ginagamit yung ba't ako. Pagkasabi, maghugas ng pinggan, ba't ako? Pati sa church pala, ikaw ang nakapatid mag-pray, ba't ako? Oh, and I understand, naiintindihan ko po. Minsan mahirap mag-pray. Minsan, hindi madali. Kasi nga minsan nahihiya tayo. But if we always pray, kung lagi tayo nanalangin, at laging mayroong layunin, kahit na anytime, anywhere, pwede po tayong manalangin. Pwede po nating gawin yon. At ito po term na ito, simply, hindi po ito pabigat na tungkulin. Do not reluctantly say, I have to pray. Huwag mo sabihin na kailangan ko manalangin. You should eagerly declare, I get to pray. Mananalangin ako. Mananalangin ako. Alam niyo po yung isang rapper, sabi niya, we got to pray just to make it today. Yan. We got to pray just to make it today. Talaga naman, ang hirap mag-rap. Ang alam ko na lang rap ngayon, yung rapping ng lumpiang sariw. Lumpia na lang. Si MC Hammer po yon. Isa pong rapper nung pong mga panahon ng 1990s. But you know what? He is an ordained preacher. Ordained preacher yon. Si MC Hammer. At isa po ito sa famous niya na chorus niya. You have to pray. I have to pray just to make it today. We got to pray just to make it today. Kailangan talaga manalangin. Hindi mo sasabihin ganun, kailangan ko manalangin. Kailangan. Ang sabi natin, mananalangin ako. And Hebrews 4:16, ang sabi mo ganun, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and grace in time of need. Ipinakita ni Paul ang pagkakaiba sa pagitan
ng panalangin at paghiling. Upang ipaalam sa atin ang panalangin ay hindi puro paghingi. Prayer is more than asking God for things. Magkasama po yan, pero ito po ay pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pero ito pong maganda. Sa panalangin at saka yung binanggit natin kanina na supplication. Sa pananalangin pa lang po, may supplication na po. Ang sabi pong ganun sa Psalm 37:4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. When you delight in the Lord, you can ask what your heart desires with confidence that He will hear and answer. Ito po ang dahilan kung bakit ang panalangin ay konektado na sa paghiling. Yung bang minsan, nananalangin ka pa lang, sinasabi mo pa lang sa Panginoon, mayroon na kagad kasagutan. Hindi ka pa humihingi, binubulong mo pa lang, sinasagot na ni Lord. Mayroon po kayong ganong karanasan. Di po ba? Kami po ni Beth, may ganong karanasan. Tabagit ko lang minsan yon. Nag-uusap lang kami ni Beth tungkol dun sa, ito yung mga panahong, ang kaya na lang namin ay managinip na lang. Na hindi namin kaya financially. Nag-uusap kami, ikaw ba, ano bang gusto mo mangyari pa? Anong gusto mo pang yung ano pang panaginip mo? Sabi niya ganon, gusto ko makapunta doon sa Gaither home, Gaither band. Yung concert ng Gaither. Yung marami sa inyo, hindi niyo na pumaano yung Gaither. Kasi mga bata pa po kayo. Sa Gaither, yun po yung mga matatanda, mas nanunlayan. Sabi niya sa akin, ikaw pa. Sabi ko, ako gusto ko talaga makasakay ng cruise ship. Talagang taas ng panaginip ko ng cruise ship. At alam niyo po ba, after two weeks, may tumawag kami kaibigan from Australia. At sabi ganon, nakatanggap kami ng mana sa aming mga magulang. Ano po ito? Puti. Sabi ganon. At sabi ng asawa ko, yung asawa niya, hindi namin ganun ka-close, pero we're friends. Sabi ng gano'n asawa ko, isama natin si Beth at saka si Nestor. Sabi niya gano'n. Alam niyo po, sabi namin, saan kayo pupunta? Merong Gaither band na nasa Caribbean cruise. Yung band mismo nasa Caribbean. At yun ay 9 days na trip. Na habang nasa trip kayo, ang mag-entertain sa inyo ay yung Gaither. Naku po. Grabe yan. At hindi lang po yun. Ang date ng biyahe ay March 11 hanggang March 18. Yung date po. March 11 to 18. Alam niyo po ba anniversary namin? March 17. Mapapawaw ka talaga. Only God. Mapapawaw ka talaga. Only God. Yan po yung mga bulong minsan na hindi ko isipin na gagawin ni Lord. Yun yung supplication, prayer and supplication. Nanaginip ka pa lang, sinasagot na ni Lord. Ito po isang kahilingan, pakiusap, petisyon. Ito ay paghingi ng pabor mula sa isang nakatataas na matugunan ang pangangailangan ng isang superior. Naalala ko po Matthew chapter 7, verse 11. Ang sabi pong ganun, if you then who are evil know how to good gifts to your children, how much more your Father in heaven give good gifts to those who ask Him. Kung ikaw nga, sabi ganun na masama, ay nakapagbibigay na mabuting kaloob sa iyong mga anak, gaano pa kaya ang iyong amang nasa langit ang hindi magbibigay na mabuting kaloob na sa kanya ay humihingi? Diba? Masama nga tayo pero binibigyan natin yung needs ng anak natin. And how much more our Father in heaven, who give good gifts to those who ask Him. Ipinapakita ng panalangin yung ating dependence upon God. Sabi nga po sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Kahit na po sa mga bagay na tila kaya natin, ang ating lakas ay galing pa rin sa Kanya. Kaya kailangan natin lagi may panalangin, supplication. Ang panalangin ay hindi lang para sa mahirap na sitwasyon. Kapag naisip natin na kaya nating ayusin ang mga bagay na nang mag-isa, hindi
hindi natin dinadala sa panalangin, hindi po ito makakaglorify sa Diyos. Huwag natin dalhin sa panalangin ang mga bagay lang na mabigat sa puso natin. Dalhin natin sa panalangin mga bagay na minsan masaya sa puso natin. Pagpapasalamat sa Diyos, glorifying God. O kahit na yung mga maliliit na bagay na kaya natin, ilalagay pa rin po natin sa Panginoon yon. Pagkakatiwala natin sa Panginoon. Hindi po makakaglorify kung ang binibigay lang natin ay yung mga mabibigat na dalahin. Glorifying God means acknowledging Him as the source. Kapag hindi siya involved sa buhay natin, para bang sinasabi natin na sapat na ang aking sariling lakas. And let us remember Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Hindi sa economic might, hindi sa physical power, but by the Spirit of the Lord. Ikatlo po, pray with all perseverance, with persistence. Ang sabi po, to that end, keep alert with all perseverance. To stand firm in prevailing prayer, we must keep alert. Alerto. At yung word na translated na alert ay agrypneo. Ibig sabihin na huwag matutulog. Huwag matutulog, sleepless. Ano po? To stay awake. And it carries the sense of spiritual vigilance, remaining watchful, attentive and ready in prayer. Huwag matutulog, be watchful. Hindi ka natutulog, nagmamasid ka. Isang magandang halimbawa po nito ay yung sa Garden of Gethsemane, where Jesus asked Peter, James, and John na samahan niyo naman ako sa panalangin. Sabi nga ng Panginoon Jesus. Pero nung matapos niya manalangin, bumalik siya sa mga disciples niya na supposed to be magbabantay sa kanya, natutulog. At sabi niya po ganoon, and he came to the disciples and found sleeping and said to Peter, so, could you not watch with me 1 hour? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Totoo po ito para sa ating lahat. Our spirit may be willing to be there for Jesus, but the flesh is weak. We fall into temptation if we do not watch and pray. Ako po natuwa minsan sa mga kapatid na narinig ko na galing pa siya sa trabaho, pupunta ng church. Yung bang puyat na, tapos nasa church pa rin, just to worship the Lord. Andun po yung talagang kalakasan nila. Andun po yung spirit is willing. Yung flesh niya na pagtagumpayan. Isang sundalo po, ang na-court martial. Matapos malaman ng kanyang superiors na siya ay natutulog sa kanyang post. Ang defense niya ay, hindi po ako natutulog. Nagpe-pray ako. Nagpe-pray. Maniwala ba kayo doon? Siya ay nagpe-pray. Siyempre po, hindi naniwala yung mga superiors niya sa kwento na yon. And during the hearing, nagkaroon na ng hearing, at parang minak siya nung prosecutor, parang ininis siya na, sige nga, kung talaga nanalangin ka, pakinggan nga namin ang panalangin mo. Pakinggan ko nga, paano ka manalangin? So, ginawa naman niya. Right there and there, then, he passionately and confidently prayed to God. Pinanalangin niya. Baka naisama niya pa sa panalangin yung hukom, yung prosecutor. Naisama niya pa sa panalangin. At alam niyo po, after he prayed, na matapos siya, binasura ang kaso. Binasura ang kaso. Napagpasya nila na hindi siya makakagawa ng gantong uri ng panalangin kung siya ay under pressure. Malibang, ginagawa niya na ito palagi. Ginagawa niya na ito palagi. So, ibig sabihin, sanay na sanay manalangin ito. At yung sinabi niya na nanalangin siya, ay totoo yun. Ang panalangin ng sandalong ito ay hindi nagsimula sa korte. Hindi lang doon niya pinakita. Nagsimula ito doon sa barracks. Na nakaupo siya at nagbabantay siya at nanalangin siya. In the quiet hour, in the daily practice of lifting his heart to God. Yun po.
At nang dumating ang pagsubok, hindi na niya kailangang mag-imbento ng panalangin. He simply released what had already been going on in his soul. Ano bang nasa puso niya? Ano bang nangyayari sa kanya? Sa church po natin, maraming nanalangin kapag ka nagpipreach na si pastor. Pakicheck nga po baka may nag-pray dyan. Maraming nanalangin. Are you consider them prayer warriors? Ano po? Pakisabi lang huwag maghihilig pag nananalangin. How can I keep alert? Paano nga ba? Keep alert with all perseverance. Ang perseverance po is patient endurance regardless of circumstances. At ang Matthew chapter 7, ang sabi pong ganun, verse 7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Yung grammatical emphasis po nitong ito po Matthew 7:7 ay tinatawag po nating aorist. At alam ko many times narinig po yung Greek grammar na yun na aorist. Na ibig sabihin ito po ay nagpapakita ng continual action or habitual activity. Tuloy-tuloy yun. Na parang sinasabi po na keep asking, keep knocking, keep seeking. Keep seeking. Patuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. Para sinasabi po na tuloy-tuloy lang. Hindi sinabi na keep asking, pagka natagpo ka mo na, okay ka na. Hindi po. Ito po ay continuous na pagpapatuloy po ito, na, yung grammar na ginamit doon. Don't stop praying. Push mo yan. Ano yung push? Pray until something happens. Sabi mo sa katabi mo, push mo na yan. Push mo na yan. Pray until something happens. Ito po yung mga binanggit na verse para po i-push natin yan. Sabi po ganun sa Luke chapter 18 verse 1. We ought always to pray and not lose heart. Colossians chapter 4 verse 2, sabi, continue steadfastly in prayer. Continue steadfastly in prayer. Being watchful in it with thanksgiving. And then Thessalonians 5:17, the famous verse na, pray without ceasing. Continue steadfastly, pray without ceasing, pray with all perseverance. And then sa bandang huli po, pray for all the saints. Manalangin para sa bawat isa. Ang tunay na paghingi sa tulong ng Diyos ay hindi lang po nakatuon sa sarili. Inaangat din itong iba sa harap ng Diyos. At ito po yung pinaka-main topic natin, pinaka-main theme natin, praying for one another. You cannot be a healthy, growing, and fruitful Christian if you do not pray for yourself. Likewise, you cannot be a healthy, growing, and fruitful Christian if you only pray for yourself. Hindi ka lalago kung puro sarili mo na lang ang pinapanalangin mo. Sabi pong ganon. You cannot be a healthy, growing, fruitful Christian if you only pray for yourself. If you do not pray for yourself, kailangan panalangin mo sa sarili mo, ipapanalangin mo rin naman ang iba. We should be making supplication for all the saints. At ang supplication po should overflow into intercession for others. Dapat na ipapanalangin po natin iba. Maging generous po tayo sa prayer for one another by name and by need. Huwag natin ipagdamot yung panalangin natin sa iba. Walang bayad dyan. Huwag natin ipagdamot yung ating panalangin sa iba. We praise the Lord sa generosity po ng church na ito. Pagdating po sa giving. Kahit na sabihin natin, ay nandyan lang po yung box na atin pong offering box natin, nandyan lang. Walang dumadaan na offering bag sa atin. Hindi po ba? Na mapipilitan kami minsan bumunot. Pero alam niyo po, kahit na nandyan lang po yan, we praise the Lord for the generosity of IMCF members. Salamat sa Panginoon. Pero ang hamon ko po sa inyo, maging generous din po tayo sa atin pong panalangin sa iba. May reward din po yon.
may reward din po yun. Masigit pa doon sa inilalagay natin doon sa box. Ang verse 19 to 20 ay nagbibigay na isang personal and practical illustration of how we intercede for others. Hindi po kinalimutan ni Paul na magbigay po ng example. Ang sabi niya ganoon, and also for me. Kung sinasabi natin na nanalangin tayo sa lahat ng bagay, nanalangin natin kung ano yung pag-aralan natin sa panalangin, sabi po ni Paul, and also for me, ako rin. Dalangin niyo rin ako, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Sabi ni Paul, ako rin panalangin niyo. At kilala po natin sa Apostle Paul. Siya ang most outstanding pastor, missionary, theologian noong panahon niya. Yet, he needed prayer. No Christian is strong enough to win the battles, to win the spiritual battle. No Christian is strong enough to win the spiritual battles on their own. Kailangan natin na lagi tayong covered sa prayer. Lalo na po tayo ngayon sa MCF in action. We need to be covered in prayer. Because if the church is in action, the devil is in double action. Gagawa at gagawa yan para sirain tayo. Kailangan po natin ng panalangin sa bawat isa. At para kay Paul, nagpapahayag po ito na spiritual priority. Bagamat marami po sa Bible reference about prayer ay may kakibat na pangako ng Diyos. Sasagutin kung may prayer ka. Dito po sa text na binasa natin, wala pong pangako. Walang pangako. Nagtuturo po ito sa atin that the act of prayer is more important than the answer to prayer. Yung pananalangin mo ay mas mahalaga kaysa sa kasagutan. Opo, minsan may sagot agad, minsan matagal, minsan wala. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Because when we pray, it takes the situation out of our hands to put it into the hands of God. We are saying, we are taking that burden to the Lord and leave it there. Inaalis natin sa ating kamay yung mabigat na suliranin at ipinagkakatiwala natin sa Diyos at iiwanan natin yun doon. Isa pong alyansa ng mga bansa sa aklat po ng Chronicles patungkol kay Jehoshaphat. Nagkaisa laban kay Jehoshaphat. Gusto nilang pabagsakin si Jehoshaphat. And Jehoshaphat, nag-respond siya sa pamagitan ng pagtawag na isang national prayer and fasting. Tumawag siya ng national prayer and fasting. At doon po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12, sabi niya gano'n, pagtapos niya pong ng prayer and fasting, pumunta pa siya sa templo at nanalangin siya, personal siya nanalangin. Ano po? Tapos na yung prayer and fasting niya, pumunta siya sa temple at nanalangin siya. At ang sabi niya gano'n, "Oh Lord, will you not execute judgment on them? For we are powerless against the great horde that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you." Hindi namin alam ang aming gagawin, pero nakatingin kami sa iyo. At ito po yung heart of intercession. Acknowledging our weakness, fixing our gaze on God's power. And the Lord answered through Jahaziel. Si Jehoshaphat ang nanalangin, sumagot ang Diyos kay Jahaziel. Ang sabi nga ng Lord, "You will not need to fight this battle and see the salvation of the Lord." Alam niyo po yung stand firm. Stand firm. Hold your position. Set your foot strong on the ground. Hindi ka lulusob. Hindi ka aatras. You will just wait for the Lord. Ihintayin mo na lang yung battle to because this is God's battle. Hindi sa'yo. You will just wait because this is God's battle. And you know what? Jehoshaphat believed. Instead of sending soldiers first, ang pinadala niya muna ay ang music ministry. Music team. Yan ang pinadala niya. The singers. Mga awit. Bakit po singers? Bakit yun? Alam niyo po ba na ang sagot ng Panginoon kay Jahaziel niya pinadaan? Alam niyo po kung sino si Jahaziel? Si Jahaziel po ay mula po sa tribo ng mga Levites.
At dahil siya po isang Levite specifically from the descendant of Asaph. At pagka narinig natin yung pangalang Asaph, ano yan? Mga worshipers yan. Mga worship leaders, ang mga ninuno niyan. Sila yun, tumatayo lagi sa templo para umawit. Kaya nung sumagot ng Panginoon kay Jaziel, sabi ng Panginoon, Jaziel, itong gagawin mo. Walang gagawin si Haring Jehoshaphat. At ano pong ginawa ni Jaziel? He is from the family line known for temple worship and music ministry. And as they marched into battle, they sang, "Give thanks to the Lord for His steadfast love endures forever." And as praise rose, God Himself set ambushes against the enemy. Natalo sila ng music team. What does this teach us? Malapit na po ako natapos, baka patayan na po ako ng mic. Prayer is not our last resort. Prayer is not our last resort. It is our first weapon. It is our priority. It is not passive. It is powerful. When we pray at all times with all prayer and supplication, with all perseverance for all the saints, God moves. He fights battles we cannot fight. He wins victories we cannot win. Siya ang lumalaban. So let us be like Paul, like Daniel, like Jehoshaphat and his people. Itaas natin ating mga tinig sa panalangin sapagkat ang Diyos na nagligtas sa kanila ay siya ring Diyos na magliligtas sa atin. Mga kapatid, ito pong mga binabasa natin mga talata na ito. Katunayan ng Diyos ay sumasagot sa panalangin at siya nagliligtas sa atin. For the battle is not ours, it belongs to the Lord. Tandaan po natin, it is not our prayer that works. It is the God who works in our prayers. Hindi ang panalangin natin ang gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa sa ating panalangin. At kapag tayo nanalangin, iniiwanan natin yun sa Diyos kasi alam natin, dinalangin ko lang ito. May layunin ako. Pero ang gagawa noon, si Lord. Ang gagawa noon si Lord. Can we pray for one another? Ay, walang sumagot. Hala. Can we pray for one another? Amen. Okay. Challenge natin. Let us pray for one another. Ganito po. I want to challenge you today. Let us all do the same. Manalangin tayo. Kaya lang po, bago tayo lumabas dito po sa church, I want you to tap a person or two or three person, isa, dalawa o tatlo, na iba kilala nyo, iba hindi. At sabihin niyo po sa kanya, ito po, this is a commitment. I want to pray for you this week. Gusto kita idalangin ngayong linggong ito, itong buong sanlinggo. Pero kapag tinap niyo po yung person, tanungin niyo, may prayer request ka ba? Ha? At saka tanungin niyo rin kung anong pangalan mo. Ha? Baka naman paglabas natin, sino nga ba yung maputi ang buhok na gano'n? Si Kuya Kidi po yun. Sino nga ba yung kinalabit ko? Naku, nakalimutan na. Gusto natin magkaroon po ng kapangyarihan yung panalangin sa loob ng isang linggo that we're going to pray for one another. So gagawin po natin yun. Huwag kayong bababa na hindi po nakakausap na isa, dalawa o tatlong tao na ipapanalangin natin. We need to do the action. MCF, in action. Kailangan may pagkilos po tayo. And that is our commitment today. Amen po ba? Gagawin po natin. Bago tayo bumaba, huwag kayong manananghalian. Huwag kayong, hindi kayo pupunta sa langit. Hindi. Sabi, kaya Pastor Willie yun eh. No? Mamaya po may prayer and fasting, diretso tayo doon. Kung wala naman po kayong gagawin na family something, ano po, please come sa prayer and fasting.
tandaan natin, napakahalaga ng panalangin, lalo na po sa ginagawa ni Lord sa church. Kailangan po natin gawin yon. Okay, pray po tayo. Let's pray. Lord, salamat po na marami sa time na ito ng iyong pong pagtuturo sa amin patungkol sa panalangin. What a wonderful privilege to come to you in prayer. Na minsan akala namin mapabigat lang. Pero Lord, ang sarap-sarap pala. Ang sarap na lumapit sa'yo because the battle is not ours. It's your battle. So Father, once again, we want to thank you. We want to glorify you for teaching us today. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through us. Let our hearts be your service arm. Now disciples later desire. Believing in abundant blessing, coming different, full of hope, of love and of faith. As we gather to grow and scatter to